Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong sa West Philippine Sea. I think yung latest dito may dalawa po tayong kababayang mangingisda na na-rescue ng PCG. Pero hindi po madali ang pag-rescue sa kanila. Kasi nandyan na naman po yung mga amo ni Digong. No? Ito po, meron tayong video dito, no, from PTV. 7 minutes po ito. Na-interview po si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, about this. Panaliwanag niya po ano po talaga yung totoong nangyari doon. Kasi itong mga amo ni Digong ng mga Chekwa, meron pong kiniklaim at ipinost pa sa kanilang mga social media account. Ano ba yung claim nila? O ayan, mamaya malalaman natin. At meron tayong isang article about this, no? Okay, so nasaan ba yun? Ito po, ayan, ito nandito po. Yan. Tapos, sama na rin natin dito yung nais mangyari nga ng ating bansa at ng China dyan sa West Philippine Sea. At meron din tayong ipapanood na video about dito po sa sinabi ng ating AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. regarding the RORE mission. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga kasama natin sa ating chat box at comment section ng ating video premiere or our live stream. Remind ko lang kayo, ang ating live stream, since vacation po ang mga bata, makapag live stream tayo tuwing tayo po ay magwo-walking every morning. Sometimes weekend wala tayo, no? Pasulput-sulput lang tayo. Pero sa hopefully, God willing, Monday to Friday, every 6 a.m. California time, 9 p.m. Philippine time, other parts of Asia, siguro alas 10 ng gabi nyo, sa Europe, hapon o tanghali nyo. Kasi si Ate Maite kanina nanananghalian daw siya sa Spain nung nagsimula tayo. At sa Middle East, hindi ko po alam ang oras, kayo na lang po basta 6 a.m. as much possible or ganong mga oras, no? 6 a.m. or mga before 6:30, no? So siguro kung naka-notify kayo, makikita nyo yan, no? So, marami tayong makakasabay ng mga nagla-live stream during that time. Si Lola Carclea nagla-live stream. Kung ano po, doon po tayo kay Lola Carclea, suportahan po natin siya. Sa atin naman, kwento-kwentuhan, kaunting pahapyaw na topic, no? Just update, no? Ngayon kung gusto niyo po talagang yung pure balita, punta po kayo kay Lola Carclea, suportahan po natin siya, no? Mga pro-admin vloggers na makakasabay natin. Okay, so una po, basahin ko muna sa inyo itong article para maipakita natin sa inyo yung video. Sa balita ng Enquirer.net, itong Enquirer.net mga kababayan, sila po maraming balita sa West Philippine Sea, no? Okay? China Coast Guard blocks then allows PH rescue vessels in West Philippine Sea. Ito po yung sumabog yung bangka ng ating mga mangingisda diyan po sa Baho de Masinloc. Pero ito po may twist, no? Kasi po, no, bigyan ko lang kayo ng konting sabi diyan binlock tapos inalaw. Kasi itong mga China, sila pa ang paranoid. Imbis na tayo ang maparanoid sa ginagawa nilang mga blocking, harassment, bullying, sila pa ang paranoid, no? Na kiniklaim nga nila sa kanilang mga TikTok or Instagram or social media account at mga balitang disinformation specialist nila na sila daw po ang nag-rescue, ang tumulong. May dalawa po akong video dito. Kung hindi matatouch dito ni Tariela doon sa unang interview yung ipapakita ko sa inyo, susundan natin ng pangalawang video. No, tandaan nyo sabi dito, CCG o Chinese Coast Guard blocks but later on allow daw ang PCG na ma-rescue yun. Biruin nyo binlock pa tayo. Imbis na sana talagang sila ang totoong tumulong,
Eh di sana, kinuha na nila yung ating mga mangingisda at nung dumating ang PCG, iniabot. O di ba good gesture of humanity? Eh kaso wala sila eh. Di ba? Tingnan nyo ha. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi ito matatouch dito sa unang interview kay Commodore Tariela, sisigundahan natin. Pero PTB po, lahat po itong dalawang video na ito ay PTB. Yung kay General Browner, UNTB. Dito lang naman tayo kasi government itong PTB, yung UNTB naman po, hindi nagka-copyright yan. Eh kaya God bless po, no? So dito sa PTB, unang video, mga 7 minutes, no, mga kababayan. So, panoorin natin, pakinggan natin kung ano yung sinasabi ni Commodore J. Tariela. Ito po. Kaugnay sa nangyaring insidente sa Bajo de Masinloc, makakapanayan po natin ngayon si Commodore J. Tariela, ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang tanghali po, Commodore Tariela. Magandang tanghali po, ma'am, at sa inyo po mga tagapakinig. Alright, para lamang po na mas maging malinaw para sa ating mga kababayan, maaari niyo po bang balikan ang mga naging pangyayari mula po ng nasunog yung pong fishing vessel hanggang sa nagkaroon po ng rescue operation? Well, around 11 o'clock nung Sabado, no, when the Philippine Coast Guard vessel MRV 4407 BRP Sindangan received a radio call, no, report from another Filipino fishing boat na meron daw tayong isang kababayang mga isang Pilipino na naka-half submerged yung bangka niya at merong dalawang tripulante ito na may injury sa result of the explosion ng kanyang engine, no? At tinataya nila na merong itong second degree burn. So dahil dito, ang Coast Guard BRP Sindangan, somewhere between the distance of 25 to 30 nautical miles from Bajo de Masinloc, was able to speed away, no, proceeding to the location ng ating kababayan. However, while we were proceeding towards the location ng ating kababayan mga isda, nagkaroon naman tayo ng experience with the Chinese Coast Guard, the Chinese Maritime Militia, in blocking and harassing the Coast Guard vessel. Kaya it took us long, no, bago natin ma-rescue ang kababayan natin. Good thing, no, the other Filipino fishing boats was able to retrieve itong dalawang injured na mga isang Pilipino. Kaya eventually it became easier for us to bring on board itong dalawang mga isang Pilipino natin. I would also like to take this opportunity, no, to counter the misleading narrative ng ating ng People's Republic of China. Kasi sinasabi nila na sila ay tumulong sa pag-rescue ng dalawang mga isdang Pilipino. Hindi po ito totoo, no? When they deployed their small boats to rescue ang mga kababayan natin, nasa Coast Guard vessel na po natin yung dalawang injured na mga isda, no? So, it's only the Philippine Coast Guard in cooperation with other Filipino fishermen kung kaya't nakuha natin ang mga isdang Pilipino. Okay. So malinaw po yan, hindi po sila tumulong, kundi sila po ay nag-block at pumigil. Yes. Alright. Ito po, kamusta naman ang kalagayan ng ating mga kababayang mangingisda sa Bajo de Masinloc? Marami pa po bang pumapalaot doon ngayon? As of this time, we have monitored 11 Filipino fishing vessels na naglalayag ngayon sa Bajo de Masinloc. The mere fact that they are aware of the presence of the Philippine Coast Guard, mas tumaas ang confidence level ng ating mga kababayan. Ang patunay nga nito ay ang deployment ng 4407. Once the fishing vessel na ito ay nagtawag ng emergency call, nakapag-deploy naman tayo agad ng Coast Guard vessel. So I think this is a good opportunity, no, para masiguro natin ang ating mga kababayan na the government is really committed in ensuring and protecting the welfare of the Filipino fishermen in Bajo de Masinloc. Sa Makatwid po ay sinasabi nating huwag matakot ang ating mga mangingisda na pumalaot at magisda sa lugar na ito. Yes, ma'am. No, I think the Armed Forces Philippines, the Coast Guard leadership under the watch of Admiral Ronnie Hilgaban supports our Filipino fishermen and encourage them, no, na they do not have to fear about the Chinese Coast Guard regulation.
wala tayong dahilan para ipagpaalam sa China ang pangingisda natin dito dahil ito ay traditional na pangisdaan ng ating mga kababayang Pilipino. Okay, ito pa ho sa monitoring po ninyo, dumadami po ba ang mga barko ng China dyan sa lugar na yan? Nadadagdagan po ba sila? Lalo't ito nga po, nabalitaan natin kamakailan ang pagdaan ng isang tinatawag na monster ship ng China. Well, I don't think that they are increasing, no? It has remained significantly kumpara ng mga nakaraang araw. Actually, may bahagya pa nga ang pagbaba, no? Yung China's Coast Guard monster ship naman na yan, yung 10-day na tour niya, no? When it departed Hainan, tumawid siya sa exclusive economic zone ng Malaysia, Brunei, and then umakyat uli sa Palawan, and then baho di Masinloc, and then proceeded back to Hainan. Okay, kamusta po yung dalawang mangingisda na I believe sila po ay nadala na sa ospital? Kamusta po ang kalagayan nila? Well, BRP Sandangan safely towed itong half-submerged na fishing boat nila, no? Ang naging request ng ating mga kababayang mangingisda ay siguraduhin maisalba pa nila yung boat nila. Kung makikita mo, ma'am, no? We deported Bao de Masinloc Saturday. Ngayong madaling araw lang kami, alas 4 ng madaling araw, dumating ang Coast Guard together with the salvage vessel at yung dalawang mga isang Pilipino na may injury. Last 6 a.m., I had a chance to talk to them at noong mga panahon na yon, they were already being treated, no? Sa hospital sa Subic, Zambales. Okay, and finally, your message po to the public, Commodore? Well, ang message po ng Philippine Coast Guard sa pamumuno po ng ating komandante Admiral Ronnie Hilgaban ay makakaasa po kayo na despite of our limited number of vessels, we're going to strategically deploy our assets to make sure, no, na nandito tayo ngayon, mararamdaman ng ating mga kababayang Pilipino ang pangako at ang aming patriotic duty to make sure that we're going to maintain our presence in the West Philippine Sea. Pangalawa, let me also take this opportunity, no, na sabihan ng ating mga kababayang Pilipino, let us not be swayed by propaganda and misinformation of the Chinese government, no? Ang tanging objective lamang nito ay for the Filipino people to be divided in our stand against the aggression of the People's Republic of China. Alright, sige po, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. Commodore J. Tariela na siyang spokesperson ng PCG sa usapin ng West Philippine Sea. Magandang hapon po. So yan po mga kababayan, malinaw na-cover na po doon sa almost 7 minutes and 11 seconds na video. So ang ano po doon, ang gusto kong ipunto, no? Aside doon sa na-rescue na, doon sa mga, alam ko, nalapnos po yung dalawang kababayan natin. Dinala po dyan sila sa Subic, no? Hospital, no? Siguro dapat malapatan sila ng kaukulang mga ano dyan, pagpapagaling sa kanila, no? Ang gusto nating ipunto ay yung naratiba na naman ng mga China, no? Doon sa kanilang mga X account, no? Instagram or social media, ulitin natin. Ipinapakita nila doon na sabi nga ni Tariela no, na inaangkin nila ang pag-rescue. Kung inaangkin nyo pala bakit nung dumating pa ang PCG, sila pa ang umahon ng ahon, sumagip doon sa ating mga kababayan. Kung nandoon naman na sila, nakita nila, bakit hindi dagli-dagli? Di sana kukunin na lang ng ating Coast Guard doon sa kanilang Coast Guard. Di ba ganun dapat kung talagang sila ang sumalo? Ang sabi ni Tariela, yung video nila, may hinagis daw kunwari na parang mga salbabida, pero wala namang sumakay. Bakit? Kasi na-rescue na. Para lang ipakita sa mga gunggong nilang mga tao, mga maniniwala, na ni-rescue. Nasaan yung ni-rescue? Kung kayo ang naka-rescue, bakit yung dalawang mangingisda o yung sugatan natin nandoon sa BRP Sandangan? Ang nag-rescue ang BRP Sandangan. Gumagawa lang po ng naratibang mga gunggong ang mga Tsekwa. Pinagaganda ang kanilang kung titignan nyo, paano na-rescue?
Ang tagal pa nga dumating, di ba? 35 nautical miles, ilang oras bago sila dumating. Di sana nagpapahinga na doon, nilalapatan nila ng lunas yung mga sugatan nating mga mangingisda. Hindi. Nakita nyo doon sa video? Gunggong. Di ba? Mga katok, matatawa ka na lang. Ang tindi ng propaganda ng mga Tseko Uy, may humanitarian effort kami Ulul. Kaya nga nilinaw ni Commodore J. Tariela tayo po, Coast Guard po natin ang nag-rescue at hindi ang China. So yan po mga kababayan una, binlock, no? Tapos nung daw nalaman na ganito ang mangyayari, they allow us. Tingnan nyo, binlock muna. Di sana, kung alam nila na sumabo nga, kasi silang nauna doon, tumulong na, kinuha na nila, tapos ibinigay na nila doon sa Coast Guard. 'Di ba? Sabi dito nagbagsak sila nung kanilang multi-role vessel di sana kinuha na nila for humanitarian effort tapos ibinigay sa ating Coast Guard hindi. Ang sabi, tayo ang nag-rescue. 'Di ba? Tapos sasabihin nila sa video nila, kami ang nag-rescue. Gago. Kita nyo kagagawa nila, huling-huli pa rin. Ngayon, dito po sa balita ng GMA News Online, PH China seek de-escalation of tensions in West Philippine Sea. Ayan ang maganda. Yan din ang gusto natin. Dapat happy-happy together. Pero, kung yung isa masyado siyang gahaman, ay hindi pwede. Kasi tayo may pinangahawakan 2016 arbitral ruling. Meron tayong karapatan dyan sa ating 200 exclusive economic zone na 200 nautical miles sa ating West Philippine Sea. Even Digong acknowledge na atin ang West Philippine Sea. Ngayon lang siya nagising sa kanyang deep sleep. Di ba? So sino po nag-usap diyan? Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro and Chinese Vice Foreign Minister Shen Xiaodong had frank and constructive discussions on the situation in the South China Sea. Pero dito po, si Undersecretary ng DFA, Maria Teresa Lazaro, at Chinese Vice Foreign Minister Xiaodong, nagkausap daw sila. Noting recent incidents in the South China Sea, both sides recognized that there is a need to restore trust, rebuild confidence, and create conditions conducive to productive dialogue and interaction. Hanggang naman, basta ang sa akin mga kababayan, pagkaloob nyo sa amin yung aming West Philippine Sea na 200 nautical miles exclusive economic zone. Kami muna. Ngayon, kung gusto nyo makapangisda, gusto nyo makipag-explore, you have to ask us a permission. Diba, Elora? Kami muna. Hindi yung para kayong bully dyan, wala kayong pakialam sa amin, kami, invisible? Diba, Kai? Invisible ka ba? The two sides discussed their respective positions on Ayungin Shoal and affirmed their commitment to de-escalate tensions without prejudice to their respective position. The word prejudice. Alam nyo na siguro ibig sabihin yan, mga kababayan. Walang prejudice. Ano ibig sabihin? Google, ano ibig sabihin para naman may ano natin sa kanila, showing dislike or distrust. Ayan, walang pagka-disgusto, walang distrust, yung hindi ka nagtitiwala. Dapat fair. Ayan, di ba? Okay? Kailangan hindi kayong magsisegregate. Wag mo hindi. Parang nire-reject mo kaagad yung kanyang sinasabi. Hindi. You are disliking or you are distrusting. Bigot. Mga ganyan. Okay? So, maganda po yan. So, tama yan. Diplomasya. Ngayon, itong Amerika, dyan lang kayo, EDCA. Huwag nyong advance yung interest nyo as long na meron pang pre-Indo-Pacific navigation, we're good with that. No? Ngayon, kung may problema kayo, umalis kayo, doon kayo, makipag-away kayo. Yun lang yung sa akin. Kasi lagi nilang Amerikano, nag-aaway daw. Kung nag-aaway pala, di sana, pinull out na lahat ng American companies dyan sa China. Di ba? Umalis na, hindi kayo talaga, Ngayon, eto pa. Sunod-sunod na natin to. Ito yung huling article bago yung kay AFP Chief. Maiksi lang, mga kababayan.
Para hindi kayo mabore. Sa Inquirer ulit, salamat po Inquirer ha. West Philippine Sea, China, cries Paul as PCG bolster presence of Sabina Shoal. Oh, umiiyak po ang Chekwa. Nagngangaw-ngaw sila kasi daw ang daming PCG dyan sa Sabina Shoal. Amin yan eh. Kayo nga nagnakaw ng 3 islands namin eh. Yung Mischief, yung Subi, ano pa yung isa, nakalimutan ko na naman, Ilora. Lagi mo nga akong i-remind para hindi ko makalimutan. Ito namang si Kai. Alam mo ba yung Kai? Marami tayong islands dyan sa Kalayaan Group of Islands. Pinakita na po sa akin ni Ilora yan. I think 10 yata Ilora, no? Correct me if I'm wrong. Yang Sabina Shoal, sa atin din yan. Nasa exclusive economic zone natin yan. Kaya walang pakialam ang China. Di mag-iiyak kayo. No, para kay mga batang inagawa ng candy, hindi nga kami nang aagaw, kayo nga eh, di ba? Ito po laman ng balita, Skoda Shoal in the West Philippine Sea, so the presence of 3 more daw. Ilora, ano ba update dyan? Update mo ako. Ang sabi mo, umalis na dyan yung monster ship na Coast Guard eh. Ano ngayon nangyari? Ikaw talaga Philippine Coast Guard ship, a move was met with suspicion from Beijing, which repeatedly accused Manila of establishing a facility there. So what? So what? Ano pakialam nyo? Kami nga, nabambusol nyo, niloko nyo kami. Ang sabi nyo dyan sa Mischief Reef, gagawin lang pahingahan ng mga mangingisda nyo eh. Yung pala, yung mangingisda nyo, sundalo nyo, nagdadala ng construction material eh. Ano na nangyari? O nagkaroon na kayo ng military bases, 3 pa. Di ba? Kaya gustong-gusto nyo kunin yung Sabina para i-annex ninyo. O yung Skoda Shoal, o di ba? Yung ano pa yung isa? Yung dalawa yun eh, Skoda. Saka yung isa, hindi po yung Recto. Ha? Kasi yung Recto, kalapit ng Ayungin, kaya gusto rin nilang makuha yun. Punong-puno po kasi ng oil yun eh, saka gas. O, ano ngayon, kung magtayo kami dyan ng aming facility, pakialam ninyo. Diba? Dapat lang yan. Anong sabi ni Commodore J. Tariela, the PCG spokesperson for West Philippine Sea, said, tatlong 44-meter multi-role-span vessels joined BRP Teresa Magbanwa on Monday. The BRP Teresa Magbanwa, nakita ko to sa video ni Tariela sa FB account, has been deployed in Skoda Shoal since April following suspected reclamation activities in the area. Kung ako, tayuan na natin yan ng lighthouse. Kaboom! Wala nang magagawang China dyan. Tama yan. Bantayan ng Teresa Magbanwa, 3 pang 44 meter, dagdagan nyo pa ng 3, maging 6, ikutan ninyo para walang magawa, maski nang mag-monster ship pa ang Coast Guard. Di bungguin niya, di kasalanan niya, bayad nyo siya, di ba? Ganun lang yan, tama. Ganyan. Admiral Gaban, sige, saludo. Tapos sabihin nyo sa Japan, bilisan mo naman. 15 po yung inaantay natin doon na 44 meters. Yung 5, donation ng Japan. Yung 10, bayad tayo. Di ba? Okay ako dyan. Kaya sabi rin ni speaker, yung mga mambabatas natin, tutulungan itong mga to sa next budget, substantive. Tama ba yung English ko? Yung talagang dadagdagan ng budget nila. Tama yan. Agree ako dyan. Huwag nyo nang intindihin yung sinasabi ni Tambalina. No? Wala yun. Pro-China yun. Maski na i-carry pa. Alam nyo, kung i-carry siya ng admin slate, tanga na lang yung admin slate na yan. Mawalan kayo ng isang kandidato. Matatalo yan. Di ba? O nyo, iboto si Jaime. Dapat sa kanya, kasama ng mga dilaw, ng mga pengs, dun sa Inidoro, ng mga Duterte. Ha? Wala, mapanira yan. Ito po ang sabi ni Tariela sa kanyang ex account. It was truly an exceptional occurrence in the West Philippine Sea yesterday. Actually, na-share ko yata yan sa aking FB account, mga kababayan Yang video na yan ni Tariela ayan nandito pala. Yan, papanorin na lang natin 32 seconds. Wala lang sound, mga kababayan. Yan po yung sinasabi ni Tariela. Ayan po tingnan ninyo. Yung Teresa Magbanwa plus yung 3 multi-role vessel dyan po sa Sabina. Umiiyak sila. Magdala kayo ng construction material. Who cares? Pakialam ninyo. Ito po yung mga MRRB's whole number. 4402, 4409, and 4404.
O, nasaan yung 4406? Saka 4408. O, successfully completing the resupply missions at various maritime features in the West Philippine Sea before heading back to port. Good! Tama. O, nun man ang sabi ng Chinese media na Global Times, yung disinformation specialist nila. O, citing on-site images reported that aside from transporting freshwater food and fuel and food, one of PCG's MRRB also attempted to deliver suspected lang pala, wala kayong ebidensya eh. Para kayong mga DD shit eh. Di ba? Building materials like cement to BRP Teresa Magbanwa. So what? What the fuck you care? Huh? Check what? Kayo nga nag-build dyan, oh, sinungaling. Ginoyo nyo ang mga taong bayang Pilipino. Pahingahan lang, shelter lang. Putang ina, shelter ba yung meron kayong mga airfields? May mga eroplano kayong pandigma dyan. Oh, di ba? Kaya Global Times na ito, ano ang sabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy? Oh, ang sabi niya lang, shrug off. Yung baga sa akin yan na, what the fuck I care? Ano ang sabi ni Trinidad? Quote, we can do anything we wish to within our exclusive economic zone. Olora, Kai, at yung mga taga Palawan, Zambales, sa norte, ayan ang ating Navy. Matapang. O si Tariela, binatikos ko. Ayan, sige. Saludo. Balik. Accolades. Matatapang na sila ngayon. Bakit? Kasi they have the backing of our President. The President said, I intend not to yield. Filipinos do not yield. So that's why they are now saying this. They are supporting the President. Naninindigan din sila para sa ating bayan, para sa sambayan ng Pilipino. This is one of the features na future para sa ating mga salinlahi. We can do anything that we wish to within our exclusive economic zone. Trinidad, without confirming or denying such claim, also said, these are actions that the Philippines will pursue if and when necessary. Wala kayong pakialam. Suffice it to say, we will continue ensuring the integrity of our territory. Palakpakan! Ito po kasi yung gamit ng Escudasol para sa atin. Ha? Ito. Escudasol also serves as the rendezvous point for Filipino vessels carrying out resupply missions to naval troops stationed at the BRP Sierra Madre grounded in nearby. Yan pala yung rendezvous port. Di ba? O, kala nyo Ha? Ayan ang sabi ni Trinidad. Bakit matapang siyang nagsalita ng ganyan? Because they have the support of our beloved President. Filipinos do not yield. Ang tapang na ng ating AFP. Kaya nga sabi nila, we will shift our defense in our, hindi na sa internal, external na. Ayan. Galing, di ba? O now, ano ngayon ang sabi dyan ni AFP Chief of Staff sa RORI missions natin? Tuloy ang resupply mission. PH, hindi makikipaggera. Ni-reiterate lang, hoy, tambali ng IME. Ito, sa UNTV, 3 minutes and almost 40 seconds po. Panoorin natin. Magpapatuloy ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanilang regular na rotation and resupply o RORI missions sa mga military outposts nito na pinag-aagawang West Philippine Sea sa kabila ng harassment ng China. Iginiit ng general na responsibilidad nilang magbigay ng mga pangangailangan sa mga tropang Pilipino na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng WPS tulad ng Ayungin Shoal at Pag-asa Island. So talagang responsibilidad po namin na magdala ng mga supply dito sa mga sundalo natin who are manning these stations. So definitely we will continue with our resupply mission. It is our responsibility, it's our obligation, and it is a legal operation. Legal
military operation that we are doing in our exclusive economic zone. Ito ang pahayag ni General Bronner makalipas ang 2 linggo mula nang mangyari ang tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng Chinese at tropang Pilipino sa Ayungin Shoal na naging sanhi ng pagkawala ng hinlalaki ng isang marino ng Philippine Navy. Itinanggi rin ni Bronner ang ideya na ipahayag ang schedule ng mga RORI mission ng bansa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Well, definitely magkakaroon ng RORE. No, but we cannot divulge, of course, the specifics of that mission and also the schedule. No? Dahil medyo kailangan paghandaan muna natin ito. Dagdag pa nito na nindigan ng AFP na ang Pilipinas ay may karapatang magsagawa ng mga misyon sa mga pang-aangkin sa teritoryo nito sa WPS. Whether it's a big ship or a small ship, ang stand natin is that illegal yung presence ng Chinese dito sa area na ito. Because as we said, under the UNCLOS and other international laws that we are following and observing, hindi po pwede na nandito sila sa area na ito and harassing the Filipino fishermen and even Philippine Navy vessels. Hindi kailanman kinilala ng China ang 2016 arbitration ruling na nagpapahayag ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Samantala, dagdag pa ni General Bronner Jr., hindi dapat maniwala ang publiko sa fake news na ipinakakalat ng China at ang balitang makikipagdigma ang Pilipinas. Ang panawagan namin sa ating mga kababayan is that we have to be very vigilant when it comes to reading or watching fake news. Magmatsyag tayo. Sa Palawan na O nga po, marami kasing kumakalat ngayon ng mga fake news na sinasabi na magkakagera na tayo. Huwag po kayong mag-alala. Yun po ang gusto namin ipaabot sa ating mga kababayan. Huwag kayong mag-alala. No? Dahil ginagawa po natin lahat ang ating kayang gawin upang maiwasan po natin ang gera. Yan po ang utos ng ating Pangulo. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. O yan po mga kababayan, maliwanag sa maliwanag pa. Hindi tulad ni Amy Marcos Duterte, no? Na nagkakalat ng fake news, nagkakalat ng takot. Unang-una, obligasyon ng ating AFP na magkaroon ng resupply mission. Tama yun, kasi mga kasundaluhan natin nandun sa BRP Sierra Madre. Okay? Pangalawa, walang obligasyon ang ating bansa na ipaalam ang ating RORI mission sa mga Chekwa. Hindi natin sila amo. Wala silang karapatan dyan. Tayo ang may karapatan. Even though hindi nila nire-recognize ang 2016, mga violator sila. Diba? Mga bully. At yung huling-huli, yung pagkalat ng fake news about sa gera at kung ano-ano pa ng mga dedeshit at mga minions nila, inulit ng AFP Chief of Staff Bronner na sa kautusan ng ating Pangulong BBM na hindi tayo makikidigma. As much possible, dadaanin sa lahat diplomasya, pag-uusap. Kaya yung sinasabi ni Amy Marcos, taliwas sa sinasabi ng kanyang Pangulo. At sinong susundin ninyo? Sino ba Pangulo? Sino ang mas may alam? Si Amy Marcos o si Pangulong Bongbong? Di po ba? Ikaw ay minananakot ka lang. Ikaw ang war prick. Kung duwag ka, wag ka sa bansa namin, tumakbo ka na. Di ba? Dapat talaga i-purge yan eh. Yang mga Chinese disinformation, mga Manchurian candidate ng Chekwa, i-purge dapat sila. Walang gera. Hindi makikipagdigma ang Pilipinas. Maski na udyukan pa ng Amerikano. Hindi tayo papaudyok sa mga Amerikano, tandaan nyo yan. Diba? O kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.